Magandang gabi sa inyong lahat. Isa na namang kwento ang inyong mapapakinggan na pinamagatang Pamilyang Aswang sa Mindoro. Sa isang malayong baryo sa kabundukan ng Mindoro, may nakatirang isang pamilya na halos walang nakakakilala ng lubusan. Sa unang tingin, sila ay ordinaryong magbubukid. Tahimik, bihira makihalubilo at laging nagsasara ng bahay bago lumubog ang araw. Ngunit sa likod ng kanilang katahimikan ay may tinatagong lihim na nakakatakot. Sila ay isang pamilyang aswang. Ang ama ay kilala sa baryo bilang si Mang Celso, tahimik na magsasaka. Ang kanyang asawa naman ay si Aling Rosa na mas kilala sa pagbenta ng mga halamang gamot. Mayroon silang 3 anak, sina Lito, Mario at Nena. Ngunit kakaiba ang pamilyang ito dahil sa tuwing sumasapit ang gabi ng kabilugan ng buwan, nag-iiba ang kanilang anyo. Ang kanilang mga mata ay nagiging pula, ang kanilang mga kukoy humahaba, at ang kanilang pang-amoy ay lumalakas upang makahanap ng masisila. Ang baryo at ang mga hinala. Sa loob ng maraming taon, maraming misteryo ang bumabalot sa baryo. Nawawala ang mga hayop, baboy, manok at kambing. May mga batang nagkakasakit ng walang dahilan. At kapag may nagbabantay sa gabi, nakakarinig sila ng mga yabag sa bubungan o kaya'y kaluskos sa paligid ng bahay. Lagit-laging natatapat ang mga pangyayaring ito sa gabi ng kabilugan ng buwan. Isang gabi, naglaho ang isang sanggol mula sa duyan. Nabalot ng matinding takot ang buong baryo. Dito na nagsimulang magduda ang mga tao. Ang tingin nila ay may kakaiba sa pamilya ni Mang Celso. Ang iba'y nagsasabing nakikita si Lito na lumalabas ng hating gabi na parabang may hinahabol. Ang iba naman ay narinig daw ang iyak ng bata mula sa kanilang bakuran. Ang lihim na nabunyag, isang matandang albularyo na nagngangalang Ka-Erning ang nagdesisyon na tuklasin ang totoo. Sa tulong ng mga orasyon at langis na mula sa niyog, pinuntahan niya ang bahay ng pamilya. Nang gabing iyon, saktong kabilugan ng buwan. Sa paglapit niya sa bahay, narinig niya ang mga alulong at kakaibang halakak. Dahan-dahan niyang sinilip ang bintana at laking gulat niya nang makita ang buong pamilya. Nakaluhod, may hawak na kaibang karne at nag-iba na ang anyo na parang mga mababangis na hayop. Agad na bumalik si Ka-Erning sa baryo at pinalaan ang mga tao. Ngunit pinayuhan niya rin sila na huwag agad gumamit ng dahas dahil baka magdulot lang ng malaking kapahamakan. Sa halip, tinuruan niya sila ng panlaban, mga dasal, asin, bawang at banal na krus na ilalagay sa bawat tahanan. Ang labanan kinabukasan, dumating ang pamilya sa baryo na tila walang nangyari. Ngunit nang sumapit ang gabi, dumating muli ang panganib. Muling lumabas ang pamilya upang maghanap ng mabibiktima. Ngunit sa bawat bahay na kanilang nilapitan, nakaharap sila ng liwanag mula sa krus, tunog ng dasal at amoy ng bawang. Nagalit ang pamilya at nagtangkang sugurin ng mga tao. Doon na humarap si Ka-Erning, dala ang isang bote ng langis at mga orasyon. Nagkaroon ng matinding labanan sa gitna ng dilim. Ang mga tao'y nagtulong-tulong, nagdasal at kumapit sa kanilang pananampalataya. Sa huli, natalo ang pamilya ng aswang. Ang kanilang mga sigaw ay umalingaw-ngaw sa bundok at matapos ang gabing iyon, hindi na sila muling nakita. May nagsasabing tumakas sila sa kagubatan ng Mindoro, naghahanap ng bagong lugar na matitirhan. Ang iba naman ay naniniwalang nilamon sila ng sariling kasamaan. Ang aral, mula noon nanatiling maingat ang mga taga-baryo, hindi na sila basta nagtitiwala sa nakikita at lagi nilang isinasama ang panalangin sa kanilang buhay. Ang pangyayaring iyon ay nagsilbing paalala. Ang kasamaan, kaano man katagal itinatago, ay lilitaw din sa tamang panahon. At ang mabuting pagkakaisa at pananampalataya ng mga tao ay siyang pinakamalakas na sandata laban sa dilim. Matapos ang gabing tuluyang naglaho ang pamilya ni Mang Celso sa kagubatan, muling nanumbalik ang katahimikan sa baryo. Akala ng lahat ay tapos na ang kanilang bangungot. Ngunit ang hindi alam ng mga taga-baryo, ang pamilyang aswang ay hindi lubusang nawala. Sila ay nagtago lamang sa kailaliman ng bundok upang magbalik ng lakas at maghintay ng tamang oras para sa paghihiganti. Ang pagbabalik ng dilim lumipas ang 3 buwan. Sa umpisa ay tahimik ang paligid, ngunit muling nagsimula ang mga misteryo. May mga hayop na natagpuang gutay-gutay at sa mga puno ng niyog may nakasabit na mga manok na tila piniga ang dugo. Sa gabi, may nakakarinig na malalakas na pagaspas ng pakpak at minsan na may nakikitang anino na mabilis na dumaraan sa bubungan. Lalong nakaramdam ng pangamba ang mga tao. Ang mga matatanda ay nagbubulong-bulungan. Bumabalik na ang pamilya ng aswang.
Ang paghihiganti ng pamilya. Si Mang Celso na pinuno ng pamilya ay labis na galit sa mga taga-baryo. Para sa kanya, hindi nila dapat nilabanan ang kanilang kalikasan. Itinuro niya sa kanyang mga anak na oras na upang ipakita ang tunay na lakas nila. Sa gitna ng madilim na gabi, nagtipon sila sa ilalim ng punong balete. Doon, nagsagawa sila ng isang sinaunang ritual ng mga nilalang ng dilim, isang panata ng paghiganti. Ang pag-atake, isang gabing walang buwan, nagbalik sila sa baryo. Hindi tulad ng dati na patago silang kumikilos, ngayon ay lantaran silang umatake. Sinimulan nila sa pagwasak ng mga kulungan ng hayop. Sumunod, nagpalipad sila ng malalakas na huni na nagpagising sa lahat ng tao. Ang buong baryo ay nagising sa sigawan at takot. Ngunit handa na ang mga tao. Sa tulong ni Ka-Erning, nakapaghanda sila ng mga banal na krus, asin at bawang. Nagsindi sila ng mga kandilang puti at sabay-sabay na nagdasal. Ang matinding labanan, muling humarap si Ka-Erning sa pamilya ng aswang. Ngunit ngayon, mas malakas at mas mabangis na sila. Ang kanilang balat ay tila naging mas matigas at ang kanilang mga mata ay kumikislap na parang nag-aapoy. Nagpalitan ng sigawan, dasal at kaluskos ng mga pakpak. Ang mga tao ay nagtulong-tulong. Bawat isa ay may hawak na asin at bawang na inihahagis sa mga nilalang ng dilim. Si Ka-Erning na may nagbitiw ng malalakas na orasyon habang iniinom ng mga tao ang kanilang takot at pinapalitan ng tapang. Sa gitna ng labanan, si Nena, ang bunsong anak ng pamilya, ay napahinto. Nakita niya ang isang batang babae sa baryo na kasing edad niya at parang nagbalik sa kanyang alaala ang mga sandaling gusto rin niyang maging normal. Saglit siyang natigilan, ngunit pinilit siya ng kanyang ama na ipagpatuloy ang laban. Ang pagtatapos sa huli, nakahanap ng pagkakataon si Ka-Erning. Gamit ang banal na langis, binuhusan niya si Mang Celso. Nagsisigaw ito habang nag-aapoy ang kanyang balat. Bumagsak siya at ang kanyang asawa at dalawang anak ay napilitang umatras. Ngunit bago tuluyang maglaho sa dilim, sumigaw si Aling Rosa. Hindi pa rito nagtatapos. Hanggang may dugo at laman ng tao, lagi kaming babalik. At muling nilamon ng kagubatan ang kanilang anyo. Ang aral. Muling nagbalik ang katahimikan sa baryo, ngunit batid ng lahat ng laban ay hindi pa tapos. Ang kasamaan kapag hindi lubusang winasak ay laging nagbabalik sa panibagong anyo, kaya't ang mga tao ay patuloy na nagdasal at nagtutulungan. Ang pagkakaisa at pananampalataya ay siyang pinakamalakas na sandata laban sa anumang puwersa ng dilim. At ang kasamaan, gaano man kalakas, ay laging natatalo ng kabutihang pinagbubuklod ng bayanihan. Pagkaraan ng pangalawang laban sa baryo, muling nanahimik ang paligid. Ngunit ang takot ng mga tao ay hindi na nawala, alam nilang hindi pa tuluyang tapos ang lahat. At sa kailaliman ng gubat ng Mindoro habang ginagamot ng dilim ang sugat ng pamilya, may isang lihim na kumikilos, si Nena, ang bunsong anak. Ang pagdadalawang isip ni Nena. Si Nena ay hindi tulad ng kanyang mga magulang at kapatid. Sa tuwing siya ay nagiging aswang, may bigat na bumabalot sa kanyang dibdib. Hindi niya matanggap na ang kanilang kinakain ay ang mga inosenteng tao at hayop. Laging bumabalik sa isip niya ang batang babae sa baryo na halos kasing edad niya, na muntikan na nilang saktan noong huli nilang pag-atake. Isang gabi nagtanong siya sa kanyang ina, "Nanay, wala na bang ibang paraan para mabuhay tayo? Hindi ba pwedeng maging normal tayo tulad ng iba?" Ngunit galit na sinagot siya ni Aling Rosa, "Huwag mong kalimutan kung sino ka, Nena. Tayo ay isinumpa at habang may dugo ang tao, doon tayo mabubuhay." Ngunit sa puso ni Nena, nagsimula ng mabuo ang pagnanais na kumawala. Ang paghahanda ng baryo. Sa baryo naman, si Ka-Erning ay patuloy na nagbabantay. Sa tulong ng mga kabataan at matatanda, nagtayo sila ng maliit na kapilya sa gitna ng baryo bilang kanlungan. Araw-araw silang nagdarasal at nagsisindi ng kandila. Ang kanilang pagkakaisa ay lalo lamang nagpatibay ng kanilang loob. Isang gabi, nanaginip si Ka-Erning. Sa kanyang panaginip, nakita niya si Nena na umiiyak at humihingi ng tulong. Sa gulat niya, nang magising siya, naramdaman niyang totoo ang nakita, na may isa sa pamilya ng aswang ang naguguluhan at naghahanap ng liwanag. Ang pagkikita lumipas ang ilang araw, nagpunta si Nena ng palihim sa gilid ng baryo. Doon niya natagpuan si Ka-Erning na parang sadyang naghihintay. "Ako'y pagod na, ayaw ko na sa kadiliman," bulong ni Nena habang umiiyak. Ngunit sagot ni Ka-Erning, "May pag-asa pa, anak. Kung pipiliin mong tumalikod sa kasamaan, tutulungan ka ng may kapal. Ngunit dapat mong harapin ang iyong pamilya." Ang huling labanan. Muling bumaba mula sa bundok ang pamilya upang tapusin na ang baryo. Ngunit sa pagkakataon ito, humarap si Nena sa kanila.
Ama, ina, kuya, ayoko na, hindi na ako sasama sa inyo. Nagulat ang lahat. Nagalit si Mang Celso at sinabing kung tatalikod ka sa amin, ituturing kitang kaaway. Ngunit tumindig si Nena at sa likod niya ay lumabas si Ka-Erning at ang buong baryo may hawak na mga kandila, bawang at krus. Nagsimulang bumigkas ng malalakas na dasal ang mga tao at parang may liwanag na bumaba sa gitna ng dilim. Sa tindi ng liwanag at pananampalataya, unti-unting nanghina ang pamilya ng aswang. Si Lito at Mario ay nagtatangka pang lumaban, ngunit bumagsak sila dahil sa kapangyarihan ng orasyon. Si Aling Rosa ay napasigaw at naglaho sa hangin. Si Mang Celso, bago tuluyang lamunin ng liwanag ay tumingin kay Nena. Anak, bakit mo kami tinalikuran? Saglit na natigilan si Nena, ngunit matapang niyang sagot dahil mas malakas ang kabutihan kaysa sa dilim. At tuluyan ng naglaho ang kanyang pamilya, ang pagtubos kay Nena. Sa tulong ng panalangin at orasyon, nalinis ang dugo ni Nena mula sa sumpa. Nanatili siya sa baryo, tinuring na kapatid at anak ng lahat. Bagamat mabigat ang kanyang nakaraan, pinili niyan maging bahagi ng liwanag. Aral, ang kasamaan ay maaring mamana, ngunit ang pagpili ay nasa tao pa rin. Hindi kailanman huli ang tumalikod sa dilim at yakapin ang kabutihan. Tulad ni Nena, bawat isa ay may kakayahang pumili ng tama. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kapangyarihang dala ng dilim, kundi sa tapang ng pusong kumakapit sa liwanag. Abangan ang susunod na mga kwento dito lang sa KLTV Kwentong Kababalaghan. Naway nagustuhan ninyo ang ating mga kwento. Maraming salamat po sa inyong suporta.